Tayong deferred sa camera. Quick recall muna tayo nung kanina. Ano yung important terms natin? Mali pala yung spelling ko kanina nung just dessert natin. I'm sorry, kulang ng T. Nagdagin yung T, ha? I'm sorry. Kulang ng T yung kanina. Idagdag nyo. Ito yung lumabas nung last February. Sayang eh. Sinig ko kanina, kulang. Yung just dessert niya. Just dessert niya. Yan yung pinakabagong tanong. Legal maxim din yan. Sayang. Kanina we were talking about sa part 1 natin, ano pangalan yan, introductory. Noong kanina we have talked about yung Article 1, then we have glanced yung history ng batas nyo. Doon natin napansin na nag-backtrack tayo that Revised Penal Code was originally published or nagawa using a Spanish text. Diba, Clint? Mali yung sagot mo kanina. Ano dapat pag mag-away yung dalawa? Ano mag-prevail? Okay, yung Spanish text. Then we approve it, katulad ng paborito sa tanong sa board exam, yung sa robbery with homicide, na nakita natin doon sa may Article 297, yung paragraph 1, na mali yung pagka-English. Kasi nakalagay doon, di ba, by reason or on occasion of robbery. But in fact, it is not really by reason or on occasion, but rather, as long as homicide is committed during the course ng robbery, the crime should be robbery with homicide. Kahit ano pa yung mapatay mo doon, kahit kasamahan mo nga eh. Kahit nanay, tatay mo pa, kahit makabunggo ka. Robbery with homicide pa rin. Sayang yung tanong na yun. Last August pa yan. Bumalik na ngayon February. Ngayon, another thing na naintindihan din natin doon, kasi that's the first rule of construction ng batas nyo, that in case of conflict between Spanish and English text, you should use always Spanish text. You go back always with the original text. Then, backtrack pa tayo ulit nun, yung Spanyol, galing pala sa, ano yung foundation ng batas nyo? Wala na, puta, kakaaral yun lang, 5 bars ago pala. Roman law. And that is the reason why we are utilizing yung mga better na gamitin na natin legal maxim. Do not term it Latin maxim. Although may Latin na ginagamit, pero not all, kasi may Spanyol eh. Katulad nung kanina, yung just dessert, ano naman talaga yun eh. Englishman yan eh. Maxims yung mga tawag nyo doon, mga philosophy, principles ng batas, na matagal na ginagamit pa rin natin. Katulad yung ignorantia legis, tagal na yan. Roman yan pa yun eh. Tagal na nung mga ganyan nyo, yung mga Latin maxims yun, tagal na yan. Pero better sa inyo tawagin yung legal maxims kasi kita ko yung mga crime gamit Latin maxims. Hindi lahat yung Latin. Katulad nung El Quest, Cusado de la Cusado, mamaya madaanan, or baka bukas, madaanan yung mga ganun. Espanyol yun eh. Ayos natin. Ngayon, nung nag-backtrack tayo na nag-backtrack, doon natin naintindihan na yung mga foundation ng batas natin. Kaya pala ginagamit natin yung mga legal maxims. It came from the, ano yun? Ano ba wala? It came from the Roman law. It came from the Roman law nyo. Ngayon, ayun pa, naintindihan na natin na, yun yung ni-utilize ng judiciary para interpret talaga yung batas. Kasi we can never interpret the law without looking dun sa pinaka-original talaga. Wala tayong maintindihan yan pag hindi natin ginawa yun. Ngayon, talking about the duty of the courts, we have discussed also Article 5 na. Recall lang ano yung mga importante niya. And we all know that Article 5, dito, punong-puno ng Latin terms kanina. Like the paragraph 1, we have talked about their nullum crimen, nulla pena sine leget. Paborito yan. I just told you, last August 2025, tinanong yan, baka ngayon sa batch nyo, lumabas ulit, sayang. Then, we have encountered during ng mga previous board questions ng minakboard nyo, na natutunan natin na yung case ni Harden that found liable for a despicable act. However, there was no law yet punishing the said act. And what should the court do? We have learned from Article 5 that the court should render the proper decision. What kind of proper decision dapat? Acquittal or dismissal. Kaso lumalim tayo doon. Kasi we've gone through to the motion to quash as the proper remedy. To quash the complaint or permission kasi the act do not constitute an offense. Alam ba? Doon naman tayo lumalim eh. And then another one is yung paragraph 2, yung jura lex sed lex nyo. Kasi
natutunan din natin sa paragraph 1 na wala namang crime penalty kung wala yung legend nyo. Kasi diba nulong krimen, nula penalty, punishment, without the law, yung legis nyo. So what we have learned there na yung police power na pakimportante that you need to define the crime, you need to define the penalty. At yung law nagde-define nun, at trabaho lang talaga yun ng de jure na nag-government natin, ng legislative branch. Yung kanina nyo. So we have learned there na pag sinabi na ng legislative branch, may batas na, wala na magagawing korte but to interpret it. Kaya nga jura lex sed lex eh. And we all people are bound to follow it kasi a law is a social contract. Diba? It's binding upon all the people like in the principle of generality. Therefore, the court has nothing to do but to interpret the law. But there will be a remedy. Although the court will render the proper decision of conviction, give the penalty. Diba? Sino nagbibigay ng penalty? What's the power to punish crimes? Legislative pa rin. Huwag kayo mag-judiciary. Legislative, police power. Kakasabi lang natin kanina. And then, the court has nothing to do, but the remedy is to report it again. Like in CA, you go with executive department, you go down from DOJ, baba ng baba hanggang mapunta ng Board of Pardons and Parole. Di mabigyan executive clemency, katulad ng magamang nagnakaw ng buko. Kasi it's very harsh naman talaga. Buko lang, bigyan ka ba naman 6 years to 12 years? Those are the things that we have learned. Then another thing is, of course, yung mga, ito na delikado, kasi we were talking about the sources of your criminal law na galing talaga legislative branch. Do not forget those sources. The primary source will be the revised penal code. Secondary will be your special penal laws. Then we have penal presidential decrees. Hanggang idagdag natin ordinance kasi yun ang problema nyo. Wala sa libro yung ordinance na yun, pero nandun sa board exam. Kakaiba si Atty. Gabaw nyo. Ayusin natin. Akala nila madaling criminal law katulad ni Kim eh. Ayan, na-cut off tuloy. Mahirap eh. Kampante. Taas nyo, sayang. Sabi ko, kaya nga mas galingan yung criminal kasi first day, pagka kinabahan ka, wala, masayang yung grade mo. Kasi most of them, kinakabahan first day. Hindi mo kayo makasagot talaga ng first day maaga, ng maigi pala. Eh kung gagalingan mo, mako-compensate yung kaba mo. Pag nakita mo yung tanong, dali lang pala eh. Hindi makompensate yung kaba mo. Di ba, Kim? Kaso overconfident ka ata eh. Cut off of puta. Anyways, going back, we have also learned that the law, the foundation, kasi tinatanong na rin natin ni Gabaw, yung schools of thoughts. Huwag niyo kalimutan. Na ito na, tutunan natin, like law came from classical, penalty, the crime, yun yung focus nila. Of course, those, may free will. Then rebutted by the neoclassical kasi hindi daw lahat ng tao makapag-exercise ng free will. Kasi hindi lahat may intelligence. Like yung kay Betam niya na hedonism. Hindi naman lahat kaya mag-determine ng pleasure eh. Ano ginawa na neoclassical nyo, yun yung inadapt natin. Yung mga baliw, tsaka yung mga bata, child and lunatics, should be exempted. And we have seen that on Article 12, paragraph 1, 2, and 3. Yung minors, tsaka yung imbecile, tsaka insane nyo. Another thing we have learned, kasi syempre, tinikel na ng neoclassical nyo na gumamit ng science hanggang pumasok na yung positivist. Kasi positivist was really science eh. Mamaya pag nag-ratio tayo, makikita nyo yung mga yun. Mas better na understanding yung mamaya. Pag nag-ratio natin yung 145 items. And then, positivist, we have adapted kasi we all know that classical was really retaliation, retributive yung type ng justice. Kung ano yung kinuha mo, yun din ang kukunin sa'yo. Doon lumabas natin yung word natin just desert kanina. Or yung just desert na philosophy. Kung ano yung kanina, yung sabi ni Pascual, Pascual, nalala pa yung just desert mo? Ano yung yung kung ano yung deserve mo, yung dessert mo, bigay yung nararapat. Just dessert ka ngayon, wawa ka. Retaliation talaga yun, yung an eye for an eye. Yung kanina nyo, the lex talionis, the law of retaliation. Sa konsepto yun eh. And then, ayun na, yung positivist kasi reformation. Ano yung pinaka-concept ng positivist nyo? Ang criminal daw may sakit. Kailangan ng treatment. Yun yung asylum na tinatawag, hospital na mabaliw. And the very purpose of the penalty should be reformation. That's the reason why we have adopted that one, an impossible crime, because impossible crime was not really a crime. However, the purpose of the penalty under Article 59 will do yung dalawang bagay. Kasi nagpakita siya ng pain. Binasa mo rin na yun. Nagpakita ng dalawang bagay, social danger and criminal tendency. Huwag yung kalimutan, sayang yung mga points.
O ngayon, pwede na tayong mag-move forward. Ni-hit natin yung TOS nyo, sayang. Another one, you should always consider these things. Ito, hindi ito nawawalan ng tanong sa board exam nyo. At ito yung pinakamahirap na topic ko, tutusin. Namin nalilito. But supposedly, they should be basic. Kasi pag sinabi niyo yung basic, fundamental yan eh. Yung basic, mahirap talaga. Yung characteristics, some of the books I've read, it should be called also principles. Dito na magsisimula yung totoong bakbakan natin. Tapusin muna natin to. Kalma lang kayo. Ano lang, laging gradual lang ang growth. Boss Santos, kapunta. Uwi ka na? Namag tayo na. Now, some of you, maybe, kung yung mga taga-Kalamba dyan, maybe umatid. Umatid ba ulit yung mga taga-Kalamba? Ulit-ulit tayo, ano? Ano yung maganda? Ay, Kalamba boys, nandiyan ba kayo? Kung nagpahinga sila, nag-Q&A na pa. Ay, umatid ba Kalamba? Ay nga muna, nag-Q&A na kayo. Maging lawyer na kayo niyan. Balik ko na tayo rito. Paprangkain ko na kayo. Kasi dati hindi namin inaayos to sa final coaching kong ginagawa. But what we need to do is to settle the things, yung characteristic of criminal law, na in fact, anong characteristics ng mga criminal niya? Sige nga, try to record it. Clean. Nakalimutan nila. Generality. What else? Nako. Territoriality. What else? What else? Prospectivity. What else? May sinabi ko sa inyo, may pangapat kanina. Alam na ito, legality. Kaso nga lang, I keep telling you guys na hindi siya in order. Mali yung ginawa sa atin ng college. Kasi ang inaral nyo nung una, ito. Where in fact, mali yung pagkaganito na ginawa nyo. Hindi ito yung right order. Tapos alam ko, yung some of the books will be this one. Kung nagbabasa kayo, babasa ba kayo punta si Bautista? Ay, hindi ka nagbabasa. Territorial or territoriality nyo. Ganito yung mga books nyo, ha? Pero ayusin ko, hoy, dali lang. Alam mo na kayo, huwag mo na isulat. Sabi ko nga, mali nga yung pagkagawa. Tapos ito, perspective. Tapos wala kayong makikita nung isa. Yung, ito, kasi sa libro lang ni Piscaluna ako nabasa to. Pero pasok na pasok talaga dapat to. Nakita ko, tinatanong pa rin sa board exam. Yan, legality or specificity. Apat yan, tututusin. Now, in terms of board exam, but if you have read these orders sa mga libro nyo, kung tama, hindi tatalab eh. Ang hirap nung ano. Kung nag-macboard kayo, meron doon senaryo na si Pinuno, yung ambassador ng Japan. Malilito kayo doon eh. Kasi you may answer pinagsabay-sabay niya, may principle doon ng generality, tapos pwede ka mag-territorial, tapos pwede ka mag-prospective, tapos pwede ka mag-generality. Ang hirap sagutin ng kututusin. Ay, tao po ito sabi ko. Aso nga lang, you need to discover how to answer the board exam. Kaya we will do the proper way of answering it and learning from it. Nang inuuna pala dapat, hindi ganito. Ang mauna pala dapat ay ito. Kasi kanina we have learned, everyone, we have learned kanina na hindi naman tayo pwede mag-interpret ng batas without the law enacted by the legislative branch. Nalala ba? By the power of the state na tinatawag natin, ano inaral natin lagi? Na ano tayo mga krim? Sa inherent powers of the state? Yung power to define and punish crimes. Yung police power. Nandun yung legality natin. Ibig sabihin, yung legality natin, dapat lahat ginawa ng batas. At alam na natin to, basic thing to kanina. Dapat talaga, pag nakagraduate ka ng college, dapat alam mo yung basic branches ng government, ano yung trabaho. Kaya pag di mo alam yan. Kapag nag-take ka ng CSC, ganyan yung mga tanong eh. Mag-take ka ng mga ibang exam preparation. Basic, ano yun, general knowledge. Now, in the form of legislation, we have learned, hindi ko na itatopic kung paano ginagawa yung batas ha. I will move forward kasi hindi naman hindi naman tayo political law. But, to make the, kasi mas long eh, to make it short,
Ganito lang yan eh. Gawa ng batas yung Congress, magkaroon ng 3 reading. Senate, pwede rin manggaling doon yung batas, 3 reading din. Or kung magkamukha yung batas nila, pwede mag-consolidate. Tapos ipasa sa presidente, pirmahan, maging batas. O, may chances na hindi pirma ng presidente, ibibito, maging batas pa rin naman after 30 days. Ganon yung paggawa ng batas nyo. But I will move forward yung mas essential yung kailangan nyo. Hindi porket yung batas nagawa na. Ibang legislation, the power was to enact or to make laws. Hindi porket nagawa yan, yung word natin na na-approve ng presidente, batas na kagad. Halos lahat ng batas nyo may requirement yan. May requirement yung batas nyo kung paano magiging batas. Kaso nga lang sa civil code nakasulat, pero banggitin ko na lang yung essential. What will make the law become these things, everyone? Kasi pag na-enact yan, ma-approve yan, iba yung word na approve from this word. Katulad nung inaral natin sa Article 1. Balik muna tayo sa Article 1. Bigyan ko example muna. Sige, punta niyo yung revised penal code. Ano sabi ulit ng Article 1? This act shall take effect. That is effectivity, right? Kim, nasa na yung mic mo? Kailangan ko ng kausap dito. Manat. Tingnan nyo. Ito, may matutunan kayo rito. Akala natin Article 1, date lang, memorize. Hindi. Marami kayong makuha knowledge dyan. And that Article 1 was really talking about effectivity. Dito siya nakapokus. Diba nang sabi Kim? Article 1. Time when act takes effect. This code shall take effect on the first day of January 1900. Nagbigay ng date kung kailan yung effectivity. Kasi kakaiba ito revised penal code nyo. Kasi diba from the date of approval, it was December 8, 1930s. Alala ba? Kanina. And original, diba? Yung Spanish. Yung approval, yun yung paggawa niya. Noong 1930 nagawa. Pero yung effectivity niya, January 1, 1932. Isang taon lang yun. Hindi 2 taon yun. Kasi December 8 na eh. O, diba nung pag ginagawa pag December na, ay, si Lumanglas, wala naman kayong no? Wala. Wala ba kayo dyan? Pero nagse-celebrate pa rin kayo, no? Yung mga estudyante ko sa Sambuagang Muslim ko, nakikiselebrate. Exchange gifts sila. Hindi, lang yan. Makiselebrate yung paniniwala, respect pa lang naman yan eh. Kayo naman kasi masyado naman literal no? Hindi ka mag-ano ng Pasko talaga, pero if we want to celebrate, wala namang problema eh. Hindi literal nyo kasi. Kasi ayaw nila ng sa iglesia. No? Kasi mga kapatid dito. May mga kapatid dito. Ang kapatid ka rin. Yung mga kasi, hindi naman talaga totoo, December 25 pinanganak yun eh. Wala naman nakasulat talaga sa Bible kaya ayaw nila. Totoo yun, ang problema. Kaya ako, di rin ako nagpapasko eh. Bakit? Nagpasko ba tayo nun? Ay, sabi sa iglesia ako eh. Cancel kami rin. Pag yung February batch, kawawa eh. Wala Pasko eh. Balik tayo rito. Nalapunta. Ba't ako napunta dun? Yung date kasi. December 8, siyempre, mag-celebrate muna yung mga Pinoy. Gago yung Pinoy eh. Naniwala sa Espanyol eh. Gumagawa na naman yun. Di December 8, 1930, paano na yun? Holidays na ba? Tapos January 1, 19, siyempre, tapusin mo na ulit yung isang taon, tsaka buong revised penal code, ang laki. Ang gano'n effectivity. O parang gano'n yan, yung ginagawang bagong code ngayon, matagal na effectivity nun. Kasi medyo siguro bibigyan. Pero general rule, halos lahat ng batas, tandaan nyo to, nagiging effective after these things. As a general rule, ha? Iba lang yung RPC. O iba yung approval, ha? Iba kung nabito o napirma ng presidente. Hindi pa batas yun as is. Nagiging batas lang from the moment of its effectivity. Anong reason na effectivity nyo? May kapatid to eh. Dito papasok yung Latin maxim nyo kanina. Kailangan kasing ipaalam natin sa mga tao na mayroong batas at ang way ng pagpapaalam sa tao ng batas, magantay tayo ng 15 days tsaka dapat i-publish sa 2 newspaper na general circulation. Pag nakakita kayo ng mga batas, pinapublish yan. Tulad Daily Inquirer, wag yung tabloid ha. Yung binabasa ng mga tito nyo dati. Yung nakikibasa na dyaryo, hindi yun ha. Yung pambalot ng bangka, yung mahaba. Dyaryo, yung pag binukla mo, balot na balot ka.
Yun yung general circulation na dyaryo. Kaso nga lang, ewan ko, may gumagamit. Ano yata eh. Walang tabloid, general circulation. Ngayon, dyan mapapaalam yung batas. Examplean ko kayo. Pascual, kindly search nga yung batas natin sa CRIM. Yung iyong 11131. Punta ko ulit sa dulo. Para masampulan ito mga ito. Pwede kayo mag-google. Wag kayo spoon-fed. Pag may naririnig kayo, mag-search kayo kagad. Ulitin niyo yung nyo. Pag-chismisan nyo, sinesearch nyo. Pascual, punta doon sa dulo, yung kanina sinabi mo, yung 37 ba yun? Sige nga, basahin mo intersection 37. Ay, hindi yan yung dulo, 38. Wala ba effectivity? 39. Baba ka pa. Pinakadulo. Effectivity. Yan. Nakikita nyo? Parang ganyan yung general rule ng batas ngayon. 15 days then, nasa? Nakita nyo yan? Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Doon lang magiging batas yan. Ngayon, mapapaalam na sa lahat ng tao. Ibig sabihin, magiging binding na sa atin lahat. It will become now social contract. Ano yung word dito na nalala nyo? May binanggit na ako kanina niyan. Para mapasunod lahat ng tao. Kailangan mapaalam sa lahat ng tao. Ano yung Latin maxim nyo na dapat hindi pwedeng irason mo na hindi mo alam yung batas. O yung kanina. Dito papasok yung tinatawag yung ignorantia legis non excusat. Ayan, kaya nyo na-explain ngayon sa mga junior nyo. Hindi yung pag-ignorantia legis ka, hindi mo naman kayang explain. Bakit may ignorantia legis non excusat? Yung pala dahil sa legality. Yung batas pala, hindi porket ginawa yan, batas ka agad. Ibig sabihin, magre-record pala ng from enactment, make ma-approve, hanggang maging effective. At yung effectivity, as a general rule, most of the laws requires 15 days and kailangan ma-publish sa official gazette. Tama yun, official gazette, ayun yung lagayan ng batas. And then kailangan may 2 newspaper na general circulation. Doon magiging batas yan. Sige lang, diretso mo yung basa mo. Anong date yan ginawa ba yung 11131 mo? November 8 yata, no? Wala ba siya nakalagay sa ilalim mo? Akit ka sa taas. Approve. May makita doon. Lawful ba gamit mo? Okay. Akit ka sa taas. May approve? Meron wala? Pag wala sa pinakababa. Mali ka kasi ng ano. Yung official gazette ang kunin mo. Everyone, tingin mo na rito. Para mabilis. Ayan to, yung naka-PDF. Ayun yung kukunin. Ito, pwede na to Supreme Court. Mas trusted ko. Ito ba yun? Ayan, November 8. Nakita nyo? Approve? Nakita ba yung mag-antay pa yun ng 15 days. Hindi yun yung effectivity niya. Nagagets na idea? Ayan. Once now, after the 15 days, then na-publish na sa mga papel, or general circulation natin ng mga newspapers na papel, doon na magiging legal yung batas. Binding na sa lahat. Kaya hindi tayo lahat pwede magrason na hindi ko po alam yung batas. Kasi na-publish. Nagantay ng 15 days. Binding sa inyo lahat yun. That's the word now, legality. Then aside from making it legal, nasa criminal law tayo everyone, aside from law, ibabalik nyo lang ulit yung phrase na nulong krimen, nula pina sinilege. Kunin nyo lang yung 3 word. Importante yung law kanina na magawa. Tapos, kailangan yung law specific. Define kung ano yung act na punishable or what is a crime, then together with its penalty. Kaya yung nulong krimen, huwag na nga yung nulom-nulom, wala namang kwento yun eh. Nulom-nulom, nula. Mas importante krimen, pina, tsaka yung legi. Ayun yung mga yun, kanina. Legi. Krimen. Pena. Ito yung pina nyo. See? Ayun yung kunin yung importanteng phrase. Yung ano-ano pinaggagawa natin.
Of course, kanina yung topic na yan. But here, i-define in specificity niya. Pag sinabi niyong specificity, specific lang naman, nakadefine talaga yung kaninang inaral niyo na police power, ilalagay yung crime like yung mga acts punishable, ano yung elements, ilagay niya dyan. Tapos ilagay yung penalty natin. Katulad sa revised penal code, sample lang kayo, nakasulat na lahat dyan. O, punta tayo nung basic natin, yung 249, homicide. Punta tayo 249. Define naman dyan, what is homicide? Diba, parang Kim? Okay, banat ka agad. Basic crime natin. Any person who shall 249. Bagal. Oh, dali, banat. Article 249, homicide. Any person who not falling within the provision Oh, hindi daw falling with the provision of, Article 246 hindi daw parricide. Ano pa? shall kill another without the attendance of any of the circumstances In 24, mentioning. enumerated in the next preceding Oh, article. yun yung 248. Preceding kasi, 249 siya, hindi 248. Hindi din daw dapat murder. At ano pa yung mga preceding? Dapat hindi rin yung, ano nyo, infanticide. Hindi, maging homicide. Tapos nakalagay na yung penalty, reclusion. Revision temporal. Oh, see? Ganun yung mag-define yung batas nyo. Yun yung specific. Hindi katulad nung isa, ito yung delikado eh. Ito yung inaaway ng prop ko dati, si Atty. J-Lo. Yung Article 287, puntahan nyo. Paragraph 2. Gago yung batas na yan eh. Gusto nga nilang i-struck yan as unconstitutional kasi walang specificity. Ayan. Ano yan eh, crime ng iyakin yan eh. Mga pikones. Light coercion. No, bumaba kayo, second paragraph. Iba yung light coercion dyan. Ayan yung pag nangutang. Any other coercion. Iba yan. Ayan. Any other coercion or unjust vexation. Tignan nyo, define ba? Sige yan. Basahin mo nga ano. Basahin mo yun. Any other coercions or unjust vexation shall be punished. by Wala, hindi arrest define in specificity. Wala nakalagay na act. Ito tawag namin eh, itong crime na to, ito yung catch-all provision. Yung basta nainis ka, unjust vexation lang agad. Catch-all provision yan, kumbaga wala ka na may kaso, last resort mo. Di ba parang gago? Hindi, ibig sabihin kahit sino pwede kaso ng unjust vexation. Katulad ni Maggusin, kilala nyo si Gus, si Norman. Tayo na wala bang kaso sa kanya kasi alam nyo, mahirap pagkaso nung sa uniform nung Napolcom. Kasi may requirement na intent yan eh. Na dapat talaga may intention ka magano, yung magpanggap na pulis. Alata namang hindi nagpapanggap na pulis yun. Hindi mo makasuhan ng ano yun, usurpation of authority tsaka illegal use of uniform sa insignia. Marami ng jurisprudence yan, katulad ng mga dating ba yun, nag-perform nung jumbo hotdog, nakasuot ng uniform, na-dismiss yung kaso nun. Ano ba, Hagibis? Oh, it's a Hagibis case. Kasi ng jumbo hotdog naka-uniform. Katulad ng lalaki na nakaraan, yung ginamit na horror. Ano ba yung Halloween costume yung uniform ng police, yung walang ano. Hindi rin nila makasuhan yun. Ayan, wala silang makaso, nainis sila, hindi just vexation. Daming counts dun, 9 counts yata kinaso dun. Pangit yung crime na yun, kung tutusin, puta, pikunin mo naman. Ibig sabihin, nakita ko lang si Kim, napipikon na ako, putang na, bilog yung ulo ah. Kakaso na ako. Hindi naka-define eh. Totoo yan, sabi ko sa inyo, pangit yung crime na yun, catch-all provision eh. Si Sir FLM, no? Yung trilyonaryo, putang na. Nakakatawa rin siya, pero gago. Anyways, pinaka-best example ko lagi rito sa specificity, itong batas na to. Kasi i-relate natin sa mga aralin niya. Ang paborito ni Soriano to eh. Soriano, hoy, oo ka lang. Ito to. 9165. Di ba Soriano, nung inaral mo yan sa section 10 ata, very specific yung mga droga nakalista. Hindi naman kasi lahat pwede. Nagda-drugs ka ba, Soriano? Yes or no? Oh, yes. Oh, totoo. Nagda-drugs yan, like coffee. Nagkape ka na ba? Nagkape ka na? Oh, caffeine. Takina. Iba yung diction na. Caffeine. Hindi ka maging cocaine na. O yaman. No? Pero totoo, yung mga lahat naman to, pag nag-aaral kayo ng drugs, all of the drugs are considered talaga as drugs. Kasi it is defined as any substance eh. Chemicals, kung sa toxicology niyo, that will alter the mind and body. Kahit ano namang in-intake natin talaga drugs eh. Same effect yan sa iba. Yung kape, same effect yan na siya, boy. Stimulant lahat yan eh.
Sorry, ano? Lahat ng mapait, Stevie Land. Di ba? Ating ka naman doon, mapait may shabu. Sabi mo ganito, sabi ng adik sa amin. Alam mo naman dito si Ardi. Sabi ng adik sa amin, mapait eh. Hindi ko rin alam, sabi ng adik din sa amin dito eh. Mapait daw, ewan ko eh. Hindi ko rin. Yung kape, mapait yan eh. Sigarilyo, mapait. Di ba, Boreta? Sigarilyo. Sobrang pait, no? Lalaman ako. Ayan. Hindi, para malala nyo. Ibig sabihin, kailangan properly nakalista na specific, nakadefine kung ano yung droga. Katulad ng section 10 na yun, nakadefine shabu, marijuana, tetrahydrocannabinol, marijuana resin, codeine, cocaine. Nakalagay lahat doon. Hindi kasi pwedeng lahat i-ano mo kasi yung iba ginagamit sa, di ba, may naral kayo, pharmaceutic yung gamit nila, pharmaceutical. Yung iba pang medicine talaga eh. Maraming gamit yung drugs. Eh, kailangan maging specific kung ano yung drugs. O, katulad nyo, pag nag-search kayo, yung search namin matagal na 2017, 2016. May bagong drugs na sa England, they call it Coco Loco. Yung mismong chocolate. They were sniffing it. Ni-sniff yung chocolate. Same effect with, ecstasy. Try nyo, may estudyante nga ako nun, hinit-hit yung kape. Malakas din tama daw eh, sabi niya. Try nyo mamaya. Sige nyo, ititinyo yung kape. Gawin yung para cocaine, yung ginagawa nila, ginaganon-ganon. Yung inaayos. Try nyo, tapos gano'n nyo. Ako naman, buds. Subukan na. Totoo eh, bahala kayo. 30 minutes. Pero yung iba yung component nila, may sarili namin. Doon yung gusto ko ipakita sa inyo na specific siya. Hindi pwedeng hindi. Katulad ng binasa nyo kanina na 11926. In-specify na doon, tatlo na yung yung pangatlo kasi aggravating lang yun eh. Like, in-specify na yung indiscriminate firing. Nilagay na doon. Di ba yung dating alarm sa scandal? In-specify kung saan na ilalagay yung. Ganun yun eh. Ayun yung specificity nyo. Kamukha nung nulog krimen nula Pinas sinilagay. Dapat, sabi nung Article 21, babanggitin ko na, ito yung best reference rate. Sige, talon ng talon. Pag nagmakita article, talon ka agad. Sabi sa Article 1 that no felony shall be punishable by any penalty not prescribed by law. See? Kailangan very specific. Lagay mo yung elemento, lagay mo yung very act, ilagay mo yung penalty niya. Clear mo na tayo. Yan ang unang inaaral dapat. Kasi hindi tayo pwede mag-proceed sa ibang bagay like yung susunod. Ito ang pangalawa. Kasi ito yung movement ng batas niya mismo. Prospective. Ang problema nyo, everyone, tandaan nyo itong term na to, noong 2017, ito yung unang labas niya. Dito nilabas yung word na irretrospective. Galing, chat mo nga si Sir Joms. Sabi, palit mo na kami ng lead. Order mo na. Baka Kasi mag-ano okay. Magpanulat. Now, look at the word everyone. Pagka ganyan, tandaan nyo to, magagamit nyo rito sa board exam. Root word to root word ba kayo? Mas better yun. Kunwari, like prospect, retro. Kasi ano naman to, prefix na naman yung ire. Pag tinignan nyo yung prospective na word, the best meaning we have is forward. Or this word also. Future. Yan yun eh. Yun yung ginawa ni Clint dati sa classmate niya eh. Prospect niya na pala yun. Kaya pala umaaligid-aligid si Clint doon sa banks ng mga babae, no? Prospect. The prospect niya yung Taga-Laguna eh. Ibig sabihin si Clint was looking forward to meet that girl. No? Baka na rin, igibig-iba niya lang, no? Kuya Clint, Kuya pala, palo ka sa akin. Yan, si Clint, masamang tao, kaya bumagsak eh. Lunay lang din, no? Yung Moreta, kaya luwalan din talaga, babagsak eh. Hindi, para malaman yung word na prospect. Alam niyo to, boys, we are using this word. Yan gamit yan, dati ba prospect? May prospect ako doon, prospect ko. Future forward. Yung batas niya ibig sabihin, it is always looking forward. Kaya lumabas tong word na to. Lex prospicit. Alam niyo, delikado to. Dito napakagaling ni Atty. Gabaw nung nakita namin gumawa siya ng tanong. Ay na kasi ibig sabihin, hindi sapat na minimemorize niyo talaga yung mga legal maxims. Walang kwenta, kahit dikit-dikit nyo pa sa pader yan, kahit mapuno yung pader nyo, hindi nyo naman naintindihan. Katulad yung mga krim, mayayabang yan eh. Ang ginagawa nyo, madalas nga, pinapangalan nyo pa sa Facebook eh. Res Gestae, pangalan.
Ano pa ba yun? Makikita mo pa ganyan, Duralex Sendex, nakabayo pa nga yan eh. Alam mo, alam na alam. Tapos saka sa profile pa ni Boreta, no? Tapos sa mobile cam, agad, no? Duralex Sendex. Pero di kaya explain kung saan galing. Ay na, ugali yan. Ngayon, ang galing dito na Atty. Gabao, dito namin nakita, bakit noong 2017, lumabas yung praise na retrospective? Kasi yung estudyante ko noon, naalala ko, paglabas niya nung, dati kasi pwede lumabas yung board exam. Pwede sa CLJ, Sir, may tinatanong doon prospective, pero hindi ko nakita po sa choices. Hindi ko, ano ba yung choices mo? Ito sir, may nakita ko, retrospective. Sabi niya, naku, patay. Pero hindi ko sinabing mali siya. O, tama yung sinagot mo. O, piliin mo na lang yung ano, yung isa legality. Ay, sinagot niya. Anyways, sabi ko, dito niya kinuha. Kasi yung buong legal maxim nito, lex prospicit, non-res spicit. Ayun yung kabuuan yan. Kasi yung batas daw, pag lex prospicit, the law always look forward. Always looks forward. At alam nyo anong sinabi niya pagkasunod? Ito. And not backward. Yun yung word na respisit nyo. At tingnan nyo ngayon yung word na retrospective. Those are similar words because ir, the prefix ir is negative, not. And the word retro, familiar na makirito, ito yung mga makaluma eh. Retro team, mga ganyan, retro. Parang may retro, ano yun? Ano yung bagong AI? Retro ano yun? May retrograde ba yun? Ako? Ano pag ganun? Parang may napagyan ako ng ganun eh. Anyways, binabalik yung mga luma pag retro, ibig sabihin backward talaga yun. O tignan nyo, hindi nyo meaning o, ear. Ang galing niya gumawa ng tanong, ibig sabihin. At totoo, ang batas nyo as a general rule everyone, ganito lagi. Forward, bawal ang backward. Ito check. Lagi tayong pa-forward. Bawal na bawal tong bumackward. Yan yung general rule niyan. Apitan nyo yan. Nako, kung nag-backboard kayo, may na-encounter kayo ganyan tanong. Kung sinagot yung expose facto doon, malayo yun. Ang batas, laging prospective. It cannot punish an act done during that time which was innocent and punishes such an act. That's the meaning of expose facto. Pero, bawal kang bumackward as a general rule kasi the law is always prospective. Parang, balik natin yung paborito niyo. Si Onel de Guzman noong May 2000, ginawa niya yung krimen niya. Pero hindi pa talaga crime kasi wala pang law na nagsabing crime yung ginawa niya na love bug virus. At nireport lang ng korte kasi nga despicable yung act. At naging batas lang noong June 2000. Ibig sabihin, nung ginawa yung batas na RA, ano ulit yun? 8792? Pascal, pa-check ako. 8792, right? Okay. At dapat ang i-punish lang nito is from the date it became effective. Nakukuha ba mo na? Gagamitin ko ng specific term ha? Kasi inaral yun eh. Hindi yung approval. Noong June. Ibig sabihin, after its effectivity pa, after the lapse of 15 days, tsaka nung ma-publish na general circulation, doon lang siya nag-forward bigla. At ito yung general rule. Yun lang pwedeng i-punish niya. Hindi niya pwedeng i-punish to, na-atrasan niya itong mga to. Bawal yan. That will make the law. Tama yun, ayun na, ibalat mo na. Ito yung proper law. Para di mo mistakes. That will make the law ex post facto law at bawal yun sa Constitution, di ba? Saan mo makita sa Constitution? Section 22, mamaya na. Balikan na natin yan. Anyways, ex post facto. Hindi ko muna ibabanat, pero ito muna yung general rule niya. Nakuha mo na yung image? Forward, forward. Bawal o matras. Nakuha mo na idea? Siyempre, pag nakakita kayo ng word na general rule, laging merong ganito. Lagi naman ganyan eh. At sa board exam nyo, yun yung tinatanong. Ay sa general rule, exemption madalas. What will be the exemption to the rule? It is provided everyone under Article 22. You take a look everyone with Article 22 and you will see it there. Because the word was retro, bumackward talaga, actively. Retroactive. Retroactive effect of penal laws, right, Kim? What's the title again of Article 22? Article 22, retroactive effect of penal laws. Ayun, ibig sabihin, may mga instances na pinapayagan ng batas na umatras.
Kim, ano ba sabi ng batas? Aatras lang daw yan kung Penal law shall have a retroactive effect insofar as they favor the person guilty of a felony who okay. is not In habitual. favor of the case. Okay na muna yan. Mamaya na yan. Hindi mo na yung stop na yan. Another legal maxim. A Latin maxim. A Latin one. The doctrine of pro reo. Pro is favor, everyone. Reo is the accused. Pro reo. Kung kanina may inaral na tayo, everyone, na ano sabi natin pag nagko-construction tayo ng batas? Ano yung first rule of construction natin? In case of conflict between the Spanish and English text, what will prevail? Spanish text. Then another one, in case of doubt. We should always interpret the law in favor of the accused. The whole phrase is in dubio pro reo. Nasa bayon. Ano yung in dubio? Pag meron doubt, ibibigay dapat natin lagi yung benefit of the doubt. Diba? Nakalagay yun sa presumption of innocence. Nalala nyo, paano natin mapoprove ang criminal case? Ano yung requirement natin, quantum of evidence? Proof beyond reasonable doubt. No doubt, beyond doubt. And if there is a doubt, there will be a room now that the interpretation should be always in favor of the case. But if the law is not, hindi naman in doubt, ano naman clear, may clarity naman siya, walang room ng pro reo. Ginagamit yun lang yan pag may doubt. Itong dubyo na to. Tsaka mag-benefit of the doubt. May word na benefit of the doubt eh. Siyempre pag ganyan, i-acquit mo talaga yung accused. Lagi naman ganun eh. Pero dito pasok natin kasi nandito tayo yung term natin. Ngayon, ang retroactive nyo, ang magbe-benefit dito, kasi we do interpret the law eh. Diba? Ano yung kanina, sino nag-interpret mo na ng batas? Judiciary. Ngayon, itong legislative nyo, diba ang cute minsan, yung RPC, yung SPL, minsan mga nagtatalo-talo, magkakaroon ng doubt. Kailan nagkakaroon ng doubt? Pag meron laging ganito. And we will presume that the new law will be the special penal laws. At sino magiging kalaban niya, everyone? Sino kalaban niya? Yung revised penal code. The old one. Pero alam natin, kanina, binasa natin yung Article 10. Balikan muna natin. Alam nyo yung Article 10, napakasarap basahin yan eh. Kitang-kita rito si revised penal code na nagpapakumbaba. Balik natin ulit, paring Kim. Sige, Kim, banat. Article 10. Offense not subject to provision of this code. Now, there are offenses that are not subject to the provision of this code. And we all know that our offenses are punishable by the special penal laws. That's a right definition naman talaga. So, palalimin natin yan later on. Ngayon, makikita nyo at sasabihin pa rito ulit Kim, na diretso. Offense which are or in the future may be punishable under special laws Sabi niya, may mga subject. offenses daw na in the future magiging punishable by special penal laws. Ang problema, hindi sila minsan nagkakaintindihan. Pero dito makikita nyo na, nagpapakumbaba si RPC na, oo, sige. Pagkadating ng effectivity ko ng January 1, 1932, maaari after January 2, January 3, and so forth until now, na magkaroon ng mga bagong batas. At minsan, baka magtalo tayo. Pero sinabi niya naman, nagpapakumbaba naman siya. Totoo, ang daming binago ni SPL nyo dyan, kagulo. Now, para mas maintindihan niyo muna to, bigay tayo example. Para maintindihan niyo. Balik kayo ng 310. Ano maging paborito natin? Dami lumalabas dyan eh. Alam niyo, dapat may paborito ko yung mga crime. Kasi common yung mga yan eh. Ano yung crime ng 310? Tingin mo na sa codes niyo, everyone. Dami junk crime na naging qualified eh. Pero pipitasin na natin, huwag mo na yung mga domestic servants, abuse of confidence. Yes, tama kayo dyan. Sige, sunod tayo. May makikita kayo dyan, punta kayo sa may, I think it was on the 4th paragraph. You will see there the word motor vehicle pa. Makita nyo muna? Sige nga paring Kim, basahin mo nga yung buo yung 310. 310. 310. What is it?
Article 310, qualified theft. The crime of theft shall be punished by penalties next higher by 2 degrees than those respectively specified in the next preceding articles. If committed by domestic servant or with grave abuse of confidence, or if the property stolen is motor vehicle. Oh, diba? May nakasulat pa dyan. Oh, ngayon, pag nagnakaw ba ng motor vehicle, pwede nyo pa ikaso yung qualified theft? Ano dapat ikaso nyo? As of now. RA 10883. That's the new anti-carnapping law. Na dating 6539. Tama ba? Oh, I think it was 6539. Meron pa na ganun yan. Ito pa yung isa. Pa-check nga ako kung tama yung number. Oh, magkamali. Nakita ba mo na yan? Tama? 6539? Oh, yan. Ngayon, para ka namang gago kung ikakaso mo qualified theft. Ay, para kang gago kung ikakaso mo qualified theft. Narinig mo? Oo, para kang gago. Balik tayo. Sakto eh. Balik tayo yan. Utang ina, gago talaga. Oy! Ito ba yan? Balik tayo. Ngayon, itong Article 310 nyo, hindi nyo pwede ikaso talaga. Yung sira ulo kapag kinaso mo yan. Ngayon, nag-away yung RPC tsaka yung mga special penalos nyo. O, tatanungin ko kayo, this will be the general rule on the rules of construction. Sino dapat mag-prevail? SPL or Revised Penal Code? Gago ka pag kinaso mo yung qualified theft. O, see? Nagigets yung logic? Inamid dyan eh. Oo, ito yung nagtatagumpay dyan. Another one, sige, sundan mo, Kim. Ano pa sabi ng motor vehicle? Anong kadikit niya dyan? Mail matter or large Ayun, cattle or- large cattle. Pwede ba kayo magkaso ng qualified theft pag may nagdako ng baka dyan? Mga kalabaw, kabayo? Wala na, we have the very own anti-cattle rustling law, yung PD 533. See? No, eh, ano gagawin nyo ngayon? Hindi nyo pwede nang ano yun kasi by the spirit, when the law was amended, modified, hindi na pwedeng gamitin yung RPC nyo. Naulo ko naman pag ginamit mo. Ayun yung spirit niya, gusto niya baguhin eh. Diba nagpakumbaba nga sa Article 10? By the future daw, baka i-punish pa nila eh. So tinatanggal na doon sa RPC nyo. Ito yung general rule muna. In case of conflict between the RPC and SPL, mas magtatanggol pa yung SPL. Mas specific siya. Kasi ang RPC nyo, general pa. Dali lang. Ngayon, it comes to play now, those words, kasi minsan nagkakaroon ng doubt kung paano natin i-interpret yung batas. Ayan, katulad yan. Pero, because of this word, kukunin muna natin. Ngayon, pag ang batas ginawa, anong dapat pag-define yung batas nyo na enact, nag-make ng law legislation? Anong i-define niya? Balik nyo lang yung term nyo. Yung very act, which is the crime, tsaka yung ano? Penalty. Ayan. Dito lang naman nagkakaroon ng pabor. Kasi ito yung pina nyo, yung punishment. Nagigets mo na idea? Kasi dudugtong natin itong word na favor. Minsan may mga penalty na pabor, minsan may mga penalty na hindi pabor. Pero in case of doubt daw, na pabor, doon mo makikita sa penalty na side yun. Kasi minsan may mga act, they punish the same act. If the penalty is okay lang, pares lang naman. Ito, dive tayo. Katulad nung dati, bago magkaroon ng RE 9165, anong batas mo na sa drugs? Toriano, di ba doon yung lolo mo naman sa RA 6425. Ay, yun ang una. Yung bago yung comprehensive dangerous drug. Yung lolo mo 6425, ikaw 9165. Sila po seryado. Ayan. Yung 6425 tsaka 9165 nyo, pares lang yung act na pinapanish. Yung penalty, pares din lang. Sabi ng Supreme Court doon, pwede may convict kahit saan batas, wala naman doubt eh. There is no room for interpretation of in dubio pro reo. Nagigets ba mo na idea? Wala eh. Di convict mo, sa old law, okay lang, pares naman ang penalty. Sa new law, walang dubio. Pag walang doubt, you do not use pro reo. Nalaring kanina? Pag walang doubt, you do not use pro reo. Walang in favor kasi there is no room for interpretation. Wala naman doubt eh. Hindi, kung ano yung sinabi ng batas, as is yun. Kung may doubt, ayan, dyan tayo magtatalo.
Nagigets mo na idea? Katulad nito, nagtalo yung SPL tsaka yung RPC. SPL talaga magtatagumpay dyan. Pero, kasi nga may pro-reo kayo, ito ang best example lagi namin. Yung kaso ni Robin Padilla. Huwag nyo nakalimutan to. Ayan, the number 1 senator last election. Numero 1. I think he garnered 23 million votes. 23 ba? 29? Search mo ka, Pascual. Ilang boto ba nakuha niya? No? Pwede na ito kung presidente yun. No? Baka manalo ba eh. Tingnan mo kung ilang boto nakuha ni Robin Padilla. Nag-number 1 yan eh. Sige. Ano, Pascual? Ano yun? Criminology si Robin eh. Diba krim yan, Pascual? Ilang boto niya? Last election? Parang 21, 29 million yata yun eh. Now, ito si Robin nyo. Pascual, nakita mo na? Na-convict to dati sa batas na to. 25 million. Ayun, may nakasearch na. 25 million daw. Ang dami niyan. Paring si Grace po. Si Grace po kasi alam ko 21 million. Ito si Robin nyo, maloko yan. Kasi nung college days niya, nag-enroll yan sa PCCR, batang 641 din yan. May batang 641 ba dito sa online class? Mga dugong PCCR. Pero ba rito? Sabi daw, kayo daw yung best school eh. Kayo nga ba? Inasar rin. Kayo yung pioneer. Pero wala na eh. Si Robin Padilla, galing yan sa inyo. Nung last graduation nga, nag-speech yan doon eh. Pero alam ko, hindi pa siya criminologist. Ano lang, sabi doon nakagraduate daw. Baka binayaran. Doon na to. Ako, hindi naman nakapag-aral na yun eh. Sabi niya, natapos yun daw eh. Krim yan. Noong second year yan, nagbabaril-baril. Ayan, police character. Kinonvict yan dito. Tinrabaho ng mga NBI. Ayun, nahuli yan ng mga high-powered firearms. Nung panahon na yon, nung PD 1980, PD 1866 nyo, ang penalty no, nung pagka-convict niya was prison mayor. Pascual, na-search mo yung conviction niya? Anong year yan? Yung nahuli yan si Robin Padilla ng mga baril. Ayan, prison mayor. Diba? Tapos nung nakakulong pa, gumawa pa ng movie. Ano yung movie niyan? Ano yung movie na ginanapan niya ni Robin? Ano? Oh, Baby Ama, no? Oh, Baby Ama. Ang ina, nakakulong na, nakagawa pa movie ng titibay. Ang ina talaga Pilipinas to, no? Ay, nako. Anong taon? 1994. April 1994. Lalagay ko yung date, 1994 na lang. Oh, ngayon nagsiserve na siya dyan. Matagal-tagal nagsiserve. Kaso nga lang, may dumating na batas na bago. Kasi nanalo yung kanyang kaibigan na magaling magbudots. No, si Bong Revilla. At ginawa to batas no Pascual. Search ka agad. Ginawa to Republic Act number 8294. Nung year kaya na-approve yan? No, kasi we are talking about yung movement ng batas niya pa rin eh. Di Pascual, banat. 19? Bakit ang aga nung isa mo? Okay. 1994. Then yung isa, 1997. Kailan ba na-convict si Robin? Tapos nag-serve yan eh. Pero saglit. Parang mali yung time frame mo. Baka nung nahulihan. Na-convict siya. Kasi alam ko 1 taon, 2 buwan lang siya nakulong eh. Kaya mo na. Siya nakulong. Ayan, hindi. Tingnan nyo. Everyone, tingin ng batas nyo. Anong movement ng batas natin lagi? General rule? Forward. So, dapat yung 8294, ang ipapanish niya lang, pa-forward. Kaso nga lang, parehas sila ng act na pinapanish ng 1866 nyo. Parehas sila ng illegal possession of firearms. Ang problema rito, everyone, kung ito yung general rule na susundin natin, nung ginawa yung 8294, pag kinalikal nyo yan, ang penalty po ng high-powered firearms, binaba. Wala ng prison mayor. Ginawang prison correctional. Bumaba into, kasi kung i-compare mo yung dalawa, ang prison mayor is 6 years, 1 day to 12 years. Ito naman prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years. Mas mababa yung isa. Ngayon, may doubt na ba tayo kung anong i-apply natin batas? Diba magulo na? Although same act yung pinapanish, but the penalty now, there was a doubt.
Anong gagawin nyo pag may doubt? In dubio, pro reo. Aatras tayo ngayon. Yun yung effect ngayon. As an exemption to the rule, umatras tong 8294 doon sa mga crime na nakumit beyond 1997, inatrasan niya lahat ng mga crime at na-benefit si Robin Padilla nyo. Hindi na siya tumagal sa kulungan. Kaya nga, sabi nung iba, idol nila eh. Soriano yata, idol mo yata yun eh. Si Bad Boy. Idol mo ba yan? Ano ba? Bad Boy, good boy. Or lady boy. Kaya yun. Ito si ano niya eh. Sabi, 1 year lang naman nakulong. Yabang-yabang. Ang alam mo talaga bad boy eh. Tapos paglabas, di ba, na ano na, naging Islam na proselytize pa, tapos tatuan na. Paano naging bad boy yung pinag-practicean sa loob yun? Wala. O, see? Siya yung inaangas niya, galing daw siya sa underworld. 1 year ka na dyan, underworld. Tanga mo ka, nahuli ka na baril eh. Yabang eh. Sige, problema pinardo ng presidente ni Digo. Ayun yung nawala na, extinguish na lahat eh. At saka natin aralin yan. Relatable naman yan. Ngayon, umatras. Nagkaroon ng retroactive effect kasi in favor of the accused. Yun yung tinatawag yung retroactive effect. So ngayon, we have learned, to summarize it, general rule, ang batas nyo dapat laging pag ganito lang. Diba? Bawal yung umatras. Pero maaaring payagang umatras kung, everyone, papayagang umatras kung, anong word natin? In favor of the accused or yung pro reo nyo. Pero general rule, dapat prospective lang lagi. Common term? Let us learn from it. Prospective lang dapat or yung tinatawag natin na bawal. Dapat laging ano lang, retrospective, bawal tayong mag-backward. Kuha niyo term, ito simplify it. Yan naman na simple. Kaso nga lang, ang cute. Etong in favor nyo, merong exemption. Pag binasa nyo ng buo yung Article 22. Kim, basahin natin buo yung 22. Article 22. 22. Di ba nandun ka pa yun? Pinatigil kita doon, di ba? And so far as is in the favor of the accused, who is not what? Who is not habitual criminal. Yun lang. Dapat daw hindi habitual criminal or habitual delinquent. That will be the word. Ngayon, kung ganito naman, everyone, may pinagbabawal tong in favor nyo. O forward siya ulit at hindi niya papayagan mag-backward yan. Hindi niya papayagan at po forward lang siya ulit. As an exemption to the rule, everyone. Kung yung tao ay ganito. Habitual delinquent. Forward ulit. Kahit pabor, o forward lang. Kasi pinatunayan mo tarantado ko eh. Kaso nga lang, ano ba yung definition ng habitual delinquent? Okay, kailangan nyo to everyone ha. Pag nag-CA kayo, magamit nyo itong mga to. Kasi in fact, we have what we call the 4 types of repetition. 4 types of repetition, yung paulit-ulit. Now, we have what we call the recidivis, reiteration, or habituality. You have quasi-recidivism. Tsaka ito last one, yung habitual delinquency. You have the right reference supposedly kasi I've seen a lot of reference. May 4, may 5th time na conviction. But the right reference will be yung, punta nyo to, Article 62, paragraph 5. Yan ang mag-reference ha, huwag kayong mag-reference kayo lagi. Nakita? Kim, nanatagad. Paragraph 5. Ano bang sinabi sa Article 62, paragraph 5? Article 62, paragraph 5. Habitual delinquency shall have the following effect. Paragraph A. Upon a third conviction, the culprit shall be sentenced to the penalty provided by law for the last crime of which he be found guilty and to the additional penalty of prison correctional in its medium and maximum period. Paragraph B. Upon a fourth conviction, the culprit shall be Kulang sentenced. yung caudal mo. Yan pala yung pangit na caudal. Sinita ko na pala kayo dyan. Walang third time or oftener.
Yan ba tama ba yan? Ako. Ewan ko, mali yata yung binasa mo. Check ako. Ano may mali? Di ba yung third time ka dyan? Oh, yun eh. Parang iba yung binasa mo. Ay, ba't di mo binasa yung third conviction? Di mo binasa. Ikaw pa naman eh. Tarantado ka eh. Wala nga kami narinig eh. Sige na. O, sige, binasa mo na. O, basahin mo ulit. Okay, sir. Paragraph A. Upon turn conviction, Okay. Ito yung unang requirement, everyone. At least man lang 3 times. 3 times ka na-convict ng mga listahan ng mga crime dito. Sige. the culprit shall be sentenced to be penalty provided by the law for the last crime of which he be found guilty, and 2, additional penalty of prison correctional in its Ano yung mga species. crime na binanggit dyan? Serious physical injury? Less serious? What else? Less serious physical injury. Ano? Sir Robo. Robo. That's Hurto. Espanyol of robbery, ha? Hurto. That is Espanyol ng theft. Stapa or Robo, hurto. falsification. O, tingnan niyo yung binigay ko sa inyo abbreviation. Yan na lang gamitin niyo. Yan yung ginagamit ng UST yata. Slurf. Yung iba, pretzel eh. Ako ba do yun? Pang UP yung pretzel eh. Sa UP reviewer, yun yung mabasa niyo. Mas maganda yung slurf. Iba naman. Serious physical injury, yung letter S. Yung letter L will be less serious physical injury. Letter E will be stapa. Yung robo or robbery, falsification, and hurto or yung theft niyo. Then requirement dyan, at least 10 years yung pagitan. Ito na yung gamitin nyo, mas-summarize nyo na yung pagiging habitual delinquent natin. Ngayon, dito memorize it na yung haba. Ayan na lang yung concept. Mas madaling intindihan. So, si Robin Padilla nyo, hindi naman hindi naman habitual delinquent. In fact, ang layo ng crime niya. Special penal laws yun. Wala naman sa RPC. Sa RPC lang makita itong mga crime na ito eh. Ibig sabihin, ang habitual delinquency will be applicable only if you committed crimes under the revised penal code. Walang habitual delinquency nor recidivis. Doon sa nyo kasi same title yan. Pwede yung iba, yung mga penalty. Anyways, huwag mo na yan. Habitual delinquent mo natanda niya. Later on, kailangan nyo intindihin kasi pag nag-aral kayo ng, I think it was parole. Parole, it will be disqualification for the grant of parole. Habitual delinquent. Kasi sa probation nyo, recidivist naman ng Kaya kailangan alam niyo yung 4 na pinagkaiba-iba ng mga repetition. Anyways, ayun lang yung sinabi ng Article 22 nyo. Kung titingnan nyo, but idadagdag natin tong isa kasi another exemption is not only habitual delinquency, but also when the law is made inapplicable. Pag sinabi mismo ng batas na ayaw niyang umatras, na lagi lang siya pa-forward. Speaking of your CORAD, i-relate na natin kasi if you will go with your probation later on your PD number 968, Pascual, paki-search yung PD 968, then if you will go with your section 9, letter E, you will see there the disqualification. Kasi itong PD number 968 nyo, makinig maigi. Nung ginawa to nung July 24, 19, Pascual? July 24, tama po ba? 1976. At alam niyo naman to sa basic knowledge kasi lahat ng mga tao magko-commit ng crime na less than 6 years. As lang muna, simplified lang muna. Hindi naman lahat naman na less than 6 years talaga. Kasi kung nag-commit ka ng flight to enemy's country, less than 6 years yung crime na yun, pero national security, hindi ka rin papayag mag-provision. But simplified lang muna. Hindi muna tayo magiging wala pa naman tayo sa CORAD. But if you have committed a crime, let us say na qualified ka naman because the crime was less than 6 years, wala naman yung other disqualification. You should be granted probation. Pwede yan, qualified ka, ibig sabihin na yan. May grant sa'yo upon application to the court. Ngayon ang problema, kung titignan nyo itong batas na to, pabor ba? Pabor ba sa mga nakakulong na, tsaka yung mga nag-hearing na dapat mabigyan ng probation? Yung 1975, 1974, kung atras kayo, pwede bang umatras? Pabor eh. Kung tutusin, yes. Kaso nga lang yung batas mismo nagsabi, ayaw niyang umatras. Tignan nyo ngayon yung section 9 niya. Letter E nga yan. Oh. Diba, Pascual, anong sabi sa section 9, paragraph E?
Oh, yung mga nakakulong na, tsaka yung mga naghihiring, pasensya na. Siya mismo nagsabi na no. Kahit pabor ako, hindi ako aatras. Bawal. Sinabi niya lagi lang akong pa-forward. Made inapplicable eh. So, ibig sabihin, from 1976, for forward lang to, ayaw niyong matras mismo. Kasi sabi niya sa letter E ng section 9 niyo, in accordance with section 33. Diba parang ano? Pascual, sinabi yung section 33 dyan. Sabi section 33 na yun, yung dulo eh. Effectivity yan eh. Nung naging effective daw yung batas, ayaw niyang matras. O, see? Yung mga ganyang batas, even yung parol, later on, pag inaral nyo sa CE nyo yan, yung parol nyo, ayaw di umatras nun. Kaso nga, tagal na ginawa, 1930s pa yun eh. Tawag na yun. Anyways, ito yung best nyo kasi mag-aaral din tayo ng CA. Aralin na natin din dito. So ngayon, to sum it up, ganito na mangyayari. Gamit tayo ng image. Diba? Nagbasa kayo ng SSS, general rule, laging forward. Bawal backward. Kasi nga, sabi, ang batas ay laging prospective at ayaw nating umatras. Retrospective. Ayan yung general rule natin. Ako mo na? Next one, as an exemption to the rule, pwede namang umatras. Hindi natin payagan. Kung in favor ng accused at may doubt tayo sa bagong batas at sa lumang batas. Ibigay natin yung indubyo, pro reo. Atras tayo. Anong tawag natin dito sa word na to? Retroactive effect of penal laws. Kaso nga lang, as an exemption to the rule kanina, kinig mo na maigi, at huwag kayo matataranta pag nakita yung ganito, basic logic to, negative is positive everyone. Ibig sabihin, hindi aatras, positive, forward lang. At kung yung tao ay isang habitual delinquent na nag-commit ng crime within the 10 years ng tinatawag natin na slur, na 3 beses man lang, hindi na inaatras, mag-forward yan. Or di kaya yung batas was made, ayaw niya mismo matras. Made inapplicable. Ako na, Brace? Okay. Ngayon, itong si parang Soriano, may binabanggit kanina ng ex post facto. Alam niyo kung tutusin, hindi siya dapat dito, pero kamukha. Kasi once you talk about character of criminal law, pa-forward na lagi. Bawal mag-backward, pero maaaring mag-backward kung pabor. Pero kahit pabor minsan, hindi magba-backward, magpo-forward as an exemption to the exception. Kung habitual delinquent at yung batas is maybe inapplicable. Parang ganun lang kasimple. Grammar nyo na maayos. Ngayon, ang problema nyo, yung binanggit ni Soriano, totoo yun. Ito Soriano, may batas, may binabanggit ka? Okay, yung ex post facto. Totoo naman, medyo hawig eh. Pero yung ex post facto ni everyone, alam nyo kung anong kamukha? Ito. Ito yung medyo hawig niya. Dito ko siya itututok. Kasi ex post facto niya everyone, totoo. Backward din yung galaw nun. Kaya nga the word is this one. Backward yan. Ako nyo ba na? Ngayon, kailangan natin tumalo ng Constitution para mas maunawaan yung bagay-bagay. It was on Article 3 ng 1987 Constitution nyo and it was on Section 22. Everyone, punta doon kasi may kailangan tayo isang i-discuss doon, yung tinatawag yung Bill of Attainder din. Kailangan natin yan. Sige, Banat. Oy. Ano na? Consting. Sige na, Clint, ikaw na magbasa. Section 22. No ex post facto law. Ups, dandan lang po. No ex post facto. Ibig sabihin, ano kagad? Bawal. No ex post facto law shall be? No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Yung word na enacted. Kanino kapangyarihan yon? Na branch ng government. Sino nag-enact? Legislative branch. Ibig sabihin, ganito yan eh. Yung inaaral natin na general rule, exemption to the exemption, ano yan? Karakter ng criminal law principle. Yung ex post facto nyo, hindi nyo pwedeng i-misplace dito.
Kasi ang ex post facto, limitation ng lawmaking body. Bawal gumawa ng batas na ganito. Bawal gawin yan, ibig sabihin, ng legislative branch. Kasi the word na ginamit doon sa Consti, enacted. Ibig sabihin, bawal gumawa yung legislative branch ng batas na ex post facto. Ano ba yung ex post facto niyo? No, kung masipag kayo magbasa, there was a case, yung In re Villegas case, In re Cami Villegas case. That's the case na nag-define ng ex post facto. Kaso, masyadong marami. Kung nagsagot kayo ng Q&A nyo, makita nyo doon. Nakalito yun, ang dami nun. Yung part 1 nyo, makita kayo doon. Ano ba, kung ex post facto ba or prospective. Malito kayo, ang dami nun. Dapat, wala na. Lumabas pa naman yung nakaraan. Ingat kayo dyan. Andali lang. Intindi muna natin. Ano ba yung ex post facto? As pag-intindi, ang ex post facto nyo, everyone, will be ganito. Ito yung kamukha niya. Makinig mo na may kaya. Kung ito ay in favor, everyone, ito naman is not in favor. Bawal tayong gumawa ng batas na hindi pabor sa mga tao, of course. O sa criminal yun. Siyempre, criminal ang pinag-usapan natin. Ano ang best scenario? Ibalik natin si Robin Padilla. Sabihin natin ganito. Yung PD 1866 kanina, everyone, example lang to, ha? Let's say for an example. Yung PD 1866 before, ang penalty niya, prison, mayor, right? Tapos inamend nung RA 8294. And let us say that the penalty of RA 8294 became reclusion temporal. Tumaas instead na bumaba. Nakuha ba na? Instead na, bumaba, tumaas. Kasi kung bumaba yan, retroactive tayo. Ay kasi tumaas. O ngayon yung 8294 nyo, pwede bang umatras? Bawal yun kasi it will make the law an ex post facto law. Bawal nilang gawin to. Nakuha ba mo na? Ito, gumaganap naman to kasi nga lang, kasi pawala-wala. Pero mo na ako kasi bukas na lang bibili. Sabi niya, nag-order na kayo. Talaga kayo, incomplete kayo. Balik tayo. Ito, bawal to. And this is a classic scenario. Pag tinatas ang penalty, it is an ex post facto law. Laging hindi pabor yun. Pero maraming klase ang ex post facto nyo, hindi lang dahil sa penalty. Pwede. Katulad nito. Yung kanina, yung Onel de Guzman nyo, nalala pa? Sabihin natin, nung May 2000, everyone, at nung nangyari yung batas na isa, yung 8792 nyo, noong June 2000, bigla niyang tinignan yung mga dating bigla niyang pinanish ulit. Bigla niyang pinanish ulit yung ginawa ni Onel de Guzman. Ay, hindi pwede yun. That will make the law ex post facto law. If you will make an act criminal done before the passage of the law, that will make the law an ex post facto law. Kasi they were innocent before the passage of the law. And if you will make that act, and that innocent act punishable before the passage of the law, that will make the law an ex post facto law. Bawal yun. Nagkasiba mo na? Another one, ito pa. Sige, sabihin natin ganito. Kasi ito, pag inalter yung rules on evidence, kasi kung ito, penalty, ang ginawa nito, yung penalty tinaas. Ito naman, ginawang crime, yung innocent act. Bigla niyang ginawang crime. Bigla naging crime. At ito pa, kung i-alter natin yung rules on evidence, babaguhin mo yung yung proseso ba? Palitan mo yung evidence. Kawawa naman yung tao kasi ito yung pinagbabasihan ng ebidensya tapos papalitan mo bigla. Lugi naman tayo nun. Example natin kasi yung isang crime lang naman dyan para natin yung Article 114 nyo. Panda nyo? Yung Article 114 nyo lang naman may nire-refer dyan na
evidence. Punta kayo yung treason. Tayo sa, I think it was on third paragraph. Okay, banat. Ano ba requirement ng crime ng treason? Treason. No person shall be convicted of the crime of treason unless on the testimony of Uy. 114. Bagal. No person shall be any Filipino citizens who No. Tama na yun. No person shall be convicted of the crime of treason. Anong paragraph yan? no person shall be convicted of treason unless on testimony of Two witness. at least to the same Kailangan same overt act. Okay, paano kung yung batas, pinalitan yan, ginawang one witness na lang? Hindi pwede, severity rule yan eh. Mataas masyado yung crime ng treason na yan. Kaya requirement yan, two witness. Aside from two witness, dapat yung dalawang witness na yun, nakita talaga yung same overt act. Pare sila nakakita nagbibitbit ng mga baril. Dala nung Chinese. Binigay ng mga Pilipino doon sa Chinese. Dapat pare sila nakakita nun. Kasi yun yung two witness rule, severity rule tawag dyan eh. Bigat ng ebidensya nire-require yan. Ngayon kung papalitan mo yan, that will make the law ex post facto law. Lugi yung maano ng treason. Dapat kasi sabi ng batas ng una, two witness, tapos palitan mo ng one witness. Hindi pwede yun. Lugi. Ano pa? Kung yung mga mga rights na nag-grant, tinanggal. Binawi. Ito, pinaka-best example natin dito, si Trillanes. Alam niyo naman to, nung maingay sila, nung naglalaban ni Digong. Magka-away ni Digong yan. Ginawa nito ni Digong, nung naging presidente, tarantado si Trillanes, bira ng bira, inanapan ng record. Alam niyo naman yan si Trillanes, Church ng Kudeta. Yung Ocod Mutiny sa Makati. Sinis nila yung Makati Peninsula. Siguran. Kaso kudeta. Kaso nga lang, nung nanalo yung kalyado niyang presidente, yung Penoy, yung presidenteng baliw, may tama daw sa utak yun eh. Binoto ng Pilipinas. Ayun na lang daw matino eh. Diba? Sige yung presidente mo, Penoy. Sumalangit to, patay naman na eh. Binigyan yan si Trillanes ng together with the mga niya, cohorts niya. Binigyan sila ng ano ba binibigay pag kudeta, mga political crimes? Amnesty. Anong ginawa ni Digong? Di ba binawi? Ngay gago to si Digong. Dito taranta si Trillanes nyo. Ang ginawa natin Trillanes, hindi lumabas ng Senate. Dudlag. Kasi bawal mo restrain yan. May aralin natin yan. Kaso nga lang nilabas yung decision niya ng 2024 na lang eh. Ni-raise ni Trillanes yung issue. Bakit ginarant na sa akin yung amnesty? That is a law. Kasi we all know that an amnesty requires concurrence of the Congress. Parang batas yan. Magiging executive order yan eh. Sabi niya, bakit ganon? Binawi yung amnesty ko. Puta na-grant na yun. Di ba lugi ako dun? It's not in favor. Totoo, sabi ng Supreme Court, that is ex post facto law. Yan. Yan lang yung mga applicable sa crime kung tutusin eh. Ayun na lang mo naintindihin nyo. Ngayon, ang basic thing dito, naintindihin nyo na ex post facto, itong word na to. Hindi pabor. Pagka umatras yung batas na hindi pabor, maaari lang umatras yan kung pabor at yung tao ay hindi habitual delinquent at yung batas is not made inapplicable. Doon lang yun atras. Pero kung habitual delinquent, forward ulit yun. Ibig sabihin, to sum it up, ganito na. Okay, nagmahigin mo na ulit. General rule. Anong batas nilagay? Prospective or bawal umatras? Or hindi, bawal umatras. Ayaw natin na umatras. Hindi pwede to. Bawal to, nakapula na to. Bawal yung umatras. Ibig sabihin, i-retros. In short, pa-forward pa rin talaga dapat. However, there are instances that allowed na pwedeng mag-backward kung wala pwede mag-backward. Hoy. Puta kakaral nyo lang eh. Kung pabor. At anong tawag nyo doon? Retroactive effect ng penal laws. Ngayon, may kamukha siya na umaatras at ayun yung kalaban niya. Ilalagay ko rito para mas maintindihan nyo. Versus. Magkamukha silang dalawa. Anong kamukha nito? Yung ex post? No. Ex post facto, umaatras din yun eh.
Ang pinagkaiba lang nila kung ito ay favor, okay to, itong isa is na in favor. O, ayan. Ayan na yung pinaka-summary niya. O, basic lang naman Huwag pahirapan sa sarili nyo. Ayan na yung simple chart niyan. Mas madaling intindihin pag gagawin. Okay na? Okay, clear na tayo. Ano mahirap dyan? Hindi mahirap yan eh. So, ayun dapat yung unang inaaral natin na dalawa, legality tsaka prospectivity. Diyan na tayo. May question ba na kayo? Wala naman. Ay, online babies, may tanong ba kayo? May kisig-kisig pa ba kayo dyan? Ano, nakatulog na yung iba dyan. Ano, yung pinapodcast na naman ako. Ayun yung problema pag online eh. Ano, malatuba. Kailangan ng disiplina. Tulog na yung iba dyan. Siyempre yung online din, bukas na may recorded naman eh. Ayun, hanggang matambakan ka, tignan natin ka makahabol ka sa akin. Ay, difference yan. Kaya ang hirap, mas maganda pag face-to-face talaga kasi mapuwersa ka mag-aral eh. Hindi ko sinasuggest kasi aasa ka sa ano, ay, recorded naman yun. Babalik ako na lang. Baka bumalik ka. Babalikan ko yung board exam. Hindi ka sunod dun eh. Babalik ako na lang yung board exam. Ang inaugali yan. Disiplinahin niyo sarili niyo. Bahala kayo dyan. Balik tayo. Ngayon, tapos na tayo rito everyone. Na dapat ito ang unang inaaral. Or tinatawag natin specificity. At okay na rin tayo rito sa galawan ng batas. Yung tinatawag natin prospective or retrospective. At susunod tayo doon sa pangatlo na tinatawag nyo. Kaya pangatlo natin, generality or territoriality? Ano dapat ba una sa tingin? Oo, yung tao muna. Kasi ang batas is binding to all people. Tao muna. Yan, yung general or generality. Nagdo-dopamine, no? Alam nyo ba kung anong totoong pag-release ng dopamine, Heron? Nilabas daw ng dopamine. Magsalsal ka. Google mo. Pascal, Google mo ka. O ang pagsasalsal nagre-release ng dopamine. Pascal, search mo ka. Does masturbation releases dopamine? Kasi may nagtatanong din sa online eh. Ngayon na natin. May ano tayo. Out of this world na topic. Oo, diba? Kasi effective yan. Magsalsal eh. Bahala kayo dyan. Kasi nasa inyo yan kung paano nyo gagawin buhay yung katawan nyo. 3 times a day. Ganun pala yun. Sumobra, no? So, ano yan? Addictive yan. Kasi dopamine. Pares ng shabu. Ang shabu kasi dopamine din yung ginagaya eh. Yung nasasalsal ka, ganun din lumalabas. Ang kaya, nakaka-addict. Yan, manood ka ng porn, salsal. Di ba nakaka-addict ng mag-glass? Tawa siya. Oo, totoo yan. Ang ina, number 1 nga tayo sa porn site eh. Matibay Pinoy. Balik na tayo rito, tama na yan. Dahil dumadami yung tao eh. Andito tayo sa tao. Generality. Now, ito lagi kong sinasabi sa inyo, gamit kayo lagi ng root word. At ang word na gene ay meaning talaga everyone is tao. Gene. Ito yung lagi kong warning kasi ang sakit ng mga cream is naging enteng kabisote. Lagi ko sinasabi sa inyo to kasi delikado ang meaning ng generality sa sa definition of terms. Kung memorize mo na delikado kasi sabi sa sa definition niya that criminal law is binding to all person who live or sojourn in the Philippine territory. Ngayon, yung Philippine territory, tatanggalin ko yan. Hindi ko kukunin yon kasi nga baka pumunta kayo na susunod yung territoriality. Kasi ang requirement talaga rito, dapat yung mga tao nandito sa teritoryo. Malamang, ang nag-occupy ng territory, tao. Nasabi ko na nito kanina. Makita, in-occupy ng mga hayop, hindi niya.
Territorial yung mga yun, pero not in the sense na legal natin. Kasi nagiging territory lang yan pag mayroon tao. Di ba? Nagiging territory lang pag inoccupy ng tao. Hindi yan magiging territory kung walang tao naka-occupy. Nagigets mo na idea? Ngayon, tatanggalin ko muna to kasi sinasabi dyan, yung mga tao daw dapat nakatira dyan. Live. Or either way, pumapasyal lang. Yung word niya sojourn. Yun yung pinaka-meaning niya eh. Pero hindi ko mo nagagamitin to, ha? Let us, na lang, use our common sense na pag may tao, may lalapagan. Hindi ko mo nagagamitin kasi baka pumunta kayo doon sa susunod na aspeto, yung territoriality. Madidito kayo. Okay, sabi ko, baka pumunta kayo dito, kawawa ka lang. Iba yung aspeto niyan. Clear mo na. Dali lang, definition mo na. Ngayon, pag dinugtong nyo ng dinugtong tong word na general, lahat ng tao. Ibig sabihin ng batas nyo is pang lahat. All person. Ibig sabihin, it is applicable to all person. To all person who live or sojourn in the Philippine territory. Ayun yung definition niya eh. Kunin nyo yung pinaka-essential. Ito ang kunin nyo. Applicable to all person. Ngayon, kung applicable to all person, walang pakialam yan. Kung sino ka man, kung ano ka man, ano mang edad mo, bahala ka sa buhay mo kung ano ka man. Sa tao ka, walang pakialam yan. Regardless of your rank, age, sex, creed, it doesn't matter. Kung ano pa citizenship mo. Ibig sabihin, kung nandito ka sa Pilipinas, tayo, naninirahan tayo rito, at yung mga nakasojourn dito ay yung mga ganito, o rin tinatawag yung mga foreigner, wala tayong problema dyan. Katulad yan, ano ba sikat nyo? Pinakalagi ko yung example dyan, si Pemberton. Dami ng kaso niyan eh. Dami niyan, yung yung like, kung magbabasa yung libro ni Reyes, yung the jurisprudence is US versus Sweet. Ganun din yung American soldier, nag-commit ng crime. Kukunin niya regardless of your rank, age, sex, or creed. Katulad ni Pemberton, yun yung pinakasikat, yun na i-apply natin. Diba si Pemberton, pumatay nung bading, ng X-Men natin, si Jennifer Laude. X-Men, we call it mutant. Bakit naging mutant? Gago kasi ito eh. Pakilalang babae kay Pemberton. Tapos siyempre si Pemberton, tira-tira na, sundalo yan eh. Ayun, putang ina, nung paghubad, nakakita ng mas malaki pa, no? Nakakita ka ng batuta, mas malaki pa sa'yo. At sino mabuisit eh. Anong ginawa niya? Puta, kinaladkad niya sa CR, nilunod niya sa inidoro. Patay. Charge for the crime of murder. No, na-convict dito. Si Pemberton niya. So, ibig sabihin, regardless of your rank, age, sex, or creed, kahit ano ka pa, sa nag-commit ka ng crime dito, walang pakialam. Walang pinipiling batas nyo. Like si Alice Gowat, diba, hindi nga alam kung Pilipino o ano. Kunin yan dito. Walang pakialam. Kahit sino ka pa. O pakialam namin kung Pilipino ko o ano, hindi namin alam. Basta nag-commit ka ng crime, aming ka. Katulad ng isa, yung vlogger na loko-loko. Nandito pa yun, Silvan. Tumutan ko eh. Ha? Oo, yung nagtitrip, di ba? Nakakano pa rin dyan? Sino ba yun? Tokomi, ano ba yung mga yan? Mystic, ewan ko sa inyo. Hindi ko alam yung mga ganyan. Normal. Kahit ano ka pa. Ayun, si Vitaly. Ayun. Hindi sumagot nila maayos. Walang pakialam yung batas nyo. Kung makakita kayo dyan ng mga foreigner, wala kayong pakialam dapat. Pero dito ka sa Pilipinas eh. Commit ka ng crime, arrestuin mo. Wala akong pakialam sa'yo, sir. English mo, syempre foreigner eh. Pare, Clint. Ano mo arrestuin niyan? Sabi niyo, nung inaresto mo, I'm a foreigner, an American citizen. Nahuli mo ng baril. Sabi sa'yo nung Amerikano, kasi may karapatan yung mga Amerikano to keep and bear arms eh. Oh, may karapatan yung mga baril sa constitution nila sa United States. Eh pumunta rito, hinuhuli ni Clint. Sabi sa kanya ng Amerikano, Sir, in the United States, it was been declared that we have the right to keep and bear arms. Ano sasabihin mo kay Clint? But welcome to the Philippines. You have the right to remain silent. And then explain mo. I'm sorry to tell you, sir, because you are a foreigner and we have the principle of generality that all persons are bound to follow our rules, regardless of your rank, age, sex, or creed, or whether you're an American citizen,
I do not care. Hindi arestuin mo. You have the principle of generality. Atayin yun. Aso nga lang, may mga tao na hindi ko pwedeng arestuhin. Doon ka mag-ingat. Ayan na, nakakita na kayo ng general rule. Kasi general rule, it's applicable to all person. Ang problema, ito. Na naman, maraming listahan to. May nga kayo. At ang pinaka-trending nito, yung Pope noong 2017 tsaka 2018 board exam. Alam ko, bumalik to nung Bumalik ba sa inyo ulit? Para sa inyo yata bumalik? Si Pope? February 2026? Hindi ba sa inyo, Clint? Ewan ko anong year bumalik yun. Sabay bumalik na ito. Ito ang problema nyo. Naglagay na ng senaryo nito sa board exam nyo. Yung Pope. Nag-commit nga yun ng sa senaryo ng 2017 or 18 ng Acts of Lascivious Business. Alam nyo naman yung mga Pope, diba may issue na bading-bading. Dami gumagawa niyan, dami na issue niyan. Ang gagalaw ng bata, mga pedophile pati. Ba yung Epstein file, doon yung mga Pope. Ano nyo ba? Mga kumakain ng bata, tsaka gumagamit ng mga bata, pedophile. No. What if the Pope committed a crime here in the Philippines? Clint, what if you were the police officer, would you arrest that Pope? Yes or no? Kung arestuhin yan, ako, yari ka. Minus points ka sa kagad. Hindi. This will be the reason, everyone. Let's go with Article 2. Ayun yung reason. Ang Article 2, in fact, if you will read it on the first phrase niya, you will see there the definition of your generality. Kasi it will mention their application of its provision. Ibig sabihin, it applies to all person. That's the way we do application of the provision of the Revised Penal Code. That it is binding to all person living or sojourning inside the Philippine territory. Yun muna. Kim, ano ba sabi sa Article 2? Article 2, application of its provision. Yun muna. Okay na yun. Yung principle na yun, generality yun. Tututusin. Kaso nga lang yung Article 2 nyo, mag-ingat kayo. Kasi in fact, may principle dyan ng territorial din. Malamang yung tao na sa territory. Huwag nga natin pagtalunan yun. Common sense na yun. Ngayon, sandali lang, may makikita ay dyan na word na ganito. Ang unang binanggit dyan na ito. Treaties, right? Except as provided in the treaties. And may makikita pa yung isa? Laws of preferential. Nakikita ba? Oy, Kim, pakibasa naman. Except as provided in the treaties and law of preferential application. Ops, okay na yan. May exemption ka agad. Hindi mo pwedeng i-apply dito. Ito yung mga listahan niya. Kaso nga lang, yung treaties nyo, kasi ang definition ng treaties, these are agreements between the countries. Agreement of two countries. Kaso nga lang, maraming country na nag-agree, kaya tatawag natin dito, instead of treaties, yung tinatawag na principles of public international law. May ganyan kayo, principles of public international law. At nag-usap-usap doon na lahat daw ng ganito, mga head of states ay exempted daw or should be granted immunity from the application of your criminal law. Meaning to say, you cannot apply criminal law to them. There is a reason behind, aside from principle of public international law, malamang sobrang busy ng mga tao na yan, hindi mo kasuhan. Head of state. Ang problema natin ng 2017 tsaka ng 2018 board exam, ang daya Kasi kung tutusin, ano head of state sa Pilipinas? Yun lang tayo maliban natin dyan sa Pope. Hindi din naman ako nakakalabas pa ng bansa. Pero ang Pope nyo ay makikita nyo sa Vatican. Yan yung Holy City. Diba? At iba yung form of government nila. Ang appointment ng kanilang Pope, yung pag-umusok ng puti. Diba? Umusok ng puti, magkakaroon ng bagong Pope. Ganun yan Katulad ngayon, diba si Pope, Leo na, the 14th, no?
Di ba patay na siya, no? Patay na isa, di ba, si Pope Francis? Yung Pope nyo pala is considered head of state, the President of Vatican City. O yung ginagawa niyan is state visit pag pumunta yun ng ibang bansa. Ako, patay. Yun yung problema, ang galing gumawa ng tanong ni Atty. Gabo, kahit sino malilito eh. Ang alam niyo lang dito, Presidente. So, ibig sabihin, labas tayo ng bansa natin. Sino yung mga taong kinukonsider as head of state sa kanila? O, katulad niyan, pag, ingat kayo dyan. Alter ego yan, hindi yan head of state. Hindi naman state yung embassy in the first place. Kung nanonood kayo ng mga ibang movie around the Philippines, tsaka kung alam niyo naman na member tayo ng Southeast Asian nations, iba yung form ng government nila. They have parliament eh. They considered two head of states, one for internal and one for external. Yung external nila ay presidente, yung internal nilang isa, yung tinatawag na ganito. O yung mga prime minister nyo. At dalawang klase nito. Yung isa, nandun lang sa loob ng bansa nila, yung tinatawag na minister resident. At yung isa naman is minister plenipotentiary. Ayan yung mga yan. Exempted din yan, kasi head of state pa rin yan. Ingat kayo. Ngayon, dahil makulit si examiner natin, likutin din natin. Kasi kung magbabasa kayo ng mga ibang articles, books, bala kayo mag-research kayo. Iba-iba yung mga head of states. Eh. Meron pa kayong ganito. Katulad sa England. Si Queen Elizabeth niya before. Kaso nga lang namatay na. Siyempre, pumalit yung ganito na. Si King Charles yun na. Isasama nyo na yan. At kung nagbabasa kayo like United Arab Emirates, yung mga presidente doon, they call them king, but the word is also sultan. Ingat kayo, yung mga sultanate nila doon. Idamay na natin. Ayun yung head of state nila. No, clear muna. Yan yung mga exempted nyo. As head of state. Ang problema, tama yung binabanggit mo, kapatid. Meron tinatawag na ganito naman talaga. Mga alter ego. Ibig sabihin, other personality sila ng presidente. Alam niyo ng mga girls, madalas sila sa word na alter ego, may other personality. May ka-alter ego. Ibig sabihin, kung sakaling nawawala ang presidente, may, kumbaga, may mag-action para sa kanya. Kung di niya kaya, may taong sa kanya. Alter ego niya. Ayun yung term yan. Ngayon, ang alter ego, yung isang binabanggit mo, tama yun. Wala namang pagana dyan. Kasi by treaty, everyone, medyo idudugtong ko rito sa treaties, nagkakaroon tayo nung magtayo ng mga ganito. Embassies. Siyempre, ang uupo dyan, yung tinatawag yung ganito. Common sense naman yan, malamang. You will never be an ambassador without an embassy. Ngayon, ano bang gagawin yan? Kasi nagkakaroon lang naman ng embassy ang isang bansa. Kung magkakasundo yan, kasi minsan, sobrang dami na ng tao dun sa lugar eh. Yung mga foreigner nila. Example, tayo. Saan ba tayo mararaming bansa? Saan ba mga bansa commonly OFW mga Pinoy? US. Saan pa? Japan, Korea. Halos lahat nga ng mga bansa, meron tayo eh. So ngayon, minsan dumadami yung mga Pinoy doon. Siyempre, presidente natin, busy yan dito sa loob natin. Trabaho niya pati yung external, internal. Ngayon, anong gagawin niya? Makipagkasundo yan. Oy, Japan, baka pwede naman. Treaty tayo. Gawa ko ng embassy dyan sa Japan. Gawa ka rin ng embassy rito kasi marami rin naman Japanese dito eh. O, diba? Marami ba Japanese dito? Kim? Ha? Sir. Oo, marami rito. Japanese. Di ba Chinese, sir? Ha? Di ba Chinese? Marami rin Chinese. Ayan, nagtayo rin ng embassy. Pero marami rin Japanese. Ano ba kayo? Love na love natin yung mga kaaway natin. Eh. Ginawa nga natin yan. Kaibigan. Eh. Ayan, tingnan nyo. Magtatay ng ganyan. Kasi nga, yung ambassador na yon, yun yung parang presidente ng mga OFW doon. Sa bansa na yun. Ayun yung purpose yan. Kaya yung kapangyarihan yan, yung immunity ng president, masasalin din sa kanya. Kaso nga lang, minsan yung mga iba, walang embassy. Ano itatawag natin sa kanila? Hindi pwede tawagin ambassador yun. I will generalize it muna. We call it this one. Diplomats.
Diplomat. Kasi minsan ganyan katulad na nakaraan, si BBM, busy daw dito sa Pilipinas. Hindi siya makapunta ng United States. Sino pinadala niya? Yung first lady natin. Diplomat na rin yun. Hindi niya kayo lumabas eh. So alter ego niya, makipag-usap ko doon. Sige, enjoy mo yung immunity ko. Diplomats. Minsan, kasi walang embassy, katulad yung mga ibang country rito, wala naman masyado yung mga nila rito, citizen. Mag-uutos na lang, sige punta mo doon. Yung tinatawag nilang ganito. Charges the fears. Charges the fears yung basa dyan, not the affairs. Yan. Nakuha ba muna? Idamay nyo na to mga to. Now, hit natin to everyone. Ito, nakita ko ng senaryo everyone. Nakita ko ng tumpok. Wag tayong ewan ko, lumabas ba sa inyo ulit si Pinuno? Sabi daw nila lumabas ulit. Si Pinuno sa ambassador. Para ito lang, kakalabas lang. Wala mo, no? Tumatama. Pinuno as ambassador. Nasa Japan pa rin, no? Pero pa rin ba yung senaryo? Ayun pa rin eh. Yung 4 points yun pa rin. Wala mo, no? Biglang sir, naging baliktad. Magbabaliktad. Okay lang yan. Pero hindi na lang natin. Para kahit balik na rin. Hindi nyo malimutan. Yan, yung ambassador, tinanong na yan. Exempted talaga yan. Common sense naman eh. Ngayon, ang problema nyo, itong mga tao na to, itong mga to yung may alalay. Ang tawag natin yung kanilang mga ganito. Yung mga tinatawag na diplomatic servants like driver, personal secretary. Alam niyo yung mga tao na yan, they were also given the same immunity granted for those ambassadors if they were here in the Philippines. Bawal yung arestuhin. At sinabi yun ng batas na to, because we are talking about everyone, the laws of preferential. What is word everyone? Prefer. May pinipili. May mga batas na may kinikilingan. Like ito, binanggit po sa RE 75. Pag binasa nyo yung RE 75, this law grants immunity not only for diplomats, but also for their diplomatic servants. Ibig sabihin, kung meron dito ang diplomat na pumasyal, ayun yung makikita nyo, madalas kulay blue yung mga plaka, ayun yung ingatan nyo. Pag binunggo kayo niyan, TY kayo niyan. Thank you. Tapos wag mong ngarang-harangin yan. Kunwari, katulad yan, dumaan dun sa bustling sa Alam nilang exempted yung mga yan, dumadaan yan dyan talaga. Hindi pwede parahin yan. Bustling to. Tundo ka sa NCR. Tangina, tapos ka dyan. Ikaw ang aarestuhin, binayolate mo yung RA 75. Ikaw may kaso ngayon. Immune yung mga yan. Kaso nga lang, hindi to absolute everyone. Etong servant na to, may requirement to. Unang-una, because of the word diplomatic, kailangan ganito rin siya. Kailangan galing siya doon sa mismong host country niya. Kung yung ambassador is Japanese, dapat Japanese din yung driver. Hindi yan porket na pinaglingkuran mo yung automatic granted. Dapat galing ka doon sa host country. At pangalawa, dapat nakaregister ka dito. Sa Department of Foreign Affairs. Ingatan nyo, hindi yan absolute na immunity. Kung mag-aaral kayo ng technical report writing nyo, may ginagawang government sa DFA, they call it a general circular that will affect all the agencies of the government, the mga law enforcement. Who has the power to arrest? It will be stated there that listahan, mga immune for arrest, hindi pwede arrestuhin. Itong DFA, mag-general circular, punta ng PNP, PDEA. May listahan doon ng mga tao na hindi nyo pwedeng arrestuhin. Pag inaresto mo yan, tapos ka. Ikaw kakasuhan ngayon ng RA 75, violation ng immunity granted for diplomats and their servants. Nag-gets ba mo na? Hindi yan basta-basta. Talong pa tayo. Ito. Puntahan niyo itong batas na to. RPC yan, everyone. Kilala niyo to. What if? Ito yung issue lagi. May mga senador na dumadaan din doon sa bustling. Tulad doon sa sakyan ni Chis Escudero. May plakang, dati kasi Senate President siya. May plakang number 3. Number 3 yun, di ba? Pag sa traffic. Search mo ka, Pascual. Ano ba plaka ng Senate President? Plate number of the Senate President.
It's number 3. Ano number? 3? Pascual? Kasi President 1, Vice 2. Ano yung 3? Tama? Na-search yun na? Number 3. Oh, what if ikaw yung ano doon, enforcer doon, Pascual? Nakita mo sa busling, may dumaan, number 3. Huwag na yung number 1. Alam naman natin exempted yun eh. Yung presidente yun eh. O dumaan ngayon doon, pinara ni Pascual. Patay ka Pascual ngayon. Pwede mo ba parahin yan? No, bakit? Ano ba sinabi sa Article 145? Parang game, banat. Article 145, violation of parliamentary immunity. The penalty of prison mayor shall be imposed. Everyone, you need to read it. Sige, go ahead, Kim. Shall be imposed upon any person who shall use force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of the National Assembly, Congress. Kilala nyo na to National Assembly, yung dating pangalan niya. That's the Congress of the Philippines. The members, it's not only senators, but also congressmen. Yung plaka number 8, ingatan nyo rin. Sila Kong. Sige, Kim, banat. Chismis mo. From attending the meeting of assembly or of any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees. Kung or nyo naintindihan divisions yan, yung mga committee na yan yung napaparin dyan sa Senate hearing. Committee for Public Safety, Committee for Health. Ano rin yun? Sila rin yung mga senator, congressman din. Go ahead. from expressing his opinion or casting his vote, and penalties of prison correctional shall be imposed upon any public Yun. officers or employee who shall, while the Assembly Congress is in regular or special sessions. Ayan, may dalawa dyan. Yung una, bawal yung i-prevent from attending the meeting. Pangalawa, Kim. Tuloy mo yung binabasa mo. Arrest or search any Ayan. member thereof. Hindi nyo rin pwedeng i-arrest and search yung mga member ng Congress nyo. So yung importante dito kung tutusin, yung paragraph to. Hindi nyo daw pwedeng arrestuin yung members ng Congress. If they committed a crime, Kim. They committed a crime punishable under this code by penalties higher than prison. Not higher. Emphasize mo yun, not. Not higher than. Uy, Kim. Penalty, sir. Penalty sige higher nga. than prison mayor. Oh, hindi tataas ng prison mayor nyo. Ibig sabihin, less than 6 years. Oh, classic scenario. What if there was a congressman naman, Pascual? Nagdadrive na kanyang number 8 na plaka na sasakyan. Nakabundol, patay. Anong crime mo na, Pascual? Basic na. Nagdadrive ka, nakabonggo ka, patay. Robbery ka dyan, tado. Reckless imprudence resulting to homicide. Oh, ngayon, nakapatay si Kong. Ikaw yung police. Pwede mo ba arrestuin? Oh, what's your reason? Nagpapalit ka, ingat-ingat ka. Ito yung gusto ko yung ipa-entertain sa inyo. Everyone, yung reckless imprudence resulting to this one. Alam niyo ba kung anong penalty niyan? Prison correctional lang. Tandaan niyo, pag mga RIR, mga imprudence negligence, lagi yung 2 degrees below. Reclusion temporal lang homicide, right? 2 degrees below is prison correctional. Mababa lang yan pag nakapatay ka sa bunggo. No, ibig sabihin, Pascual, in short, aresto yung ba si congressman? Sabi mo, walang congressman sa akin, arestado ka. Taka, ikaw arestuin ngayon. Violation of parliamentary immunity. Pasuhan ka pa ng prison mayor. Di ba parang, ano yung penalty bibigay sa kanya? Diyan. Ano sir? Prison mayor. Oh, ikaw ngayon ang prison mayor. Ikaw detain. Hindi niya pwede arestuin yan. Bawal. Kaso nga lang, ngayon, katulad ng mga issue natin, balik natin si Trillanes. Diba, nung binawi yung amnesty, ibig sabihin may crime pa siya ng kudeta. More than 6 years yun. Pwede bang arestuin? Yes. Kaso nga lang, nasa Senate lagi si Trillanes. Yung paragraph po na gagamitin nyo.
You cannot prevent him from attending the meeting. Eh, lagi siya nasa meeting. Kaya hindi mapasok nun. 3 buwan siya nagtago doon. Hindi na-arresto si Trillanes niya. Si Bato naman, mautak niya, hindi ba nagtatago? Di ba dati ina-announce ni Bato na pag lumabas daw yung warrant of arrest niya sa ICC, sabi niya gagawin niya daw na kanlungan ang Senado para hindi siya maresto. Tama yung sinasabi niya, that's 145. Kaso mautak siya eh. Siyempre, pag lumabas ka na ng Senate, wala ka na sa meeting, arrestuin ka na. Hindi niya ginawa yun, hindi niya naging option. Ngayon, missing senator, no? Hindi alam yung whereabouts eh. Ang cute na. Ewan ko sa kanila, para naglalaro lang tago-taguan. Ewan ko, kung nasa labas sa bansa, posibleng hindi mo malaman yun. Puta, high profile yun eh. Saka yung mukha pala nung kalbo pala, alam mo na, si Bato, posibleng hindi makita. Minsan kinikain-kuin na lang tayo ng gobyerno eh. Pero yan, para maintindihan niya, kaya pala hindi ina-aresto. Tsaka alam niyo, hindi niyo talaga pwedeng arestuin yan kasi yung inaral niyo, may branches of government tayo eh. Executive hindi pwedeng mangialamin sa Senate. Tututusin. Okay, that's the reason why. Tignan nyo, ganyan pala yung batas. Siyempre, sila gumawa ng batas eh. Bigyan sila immunity. Mr. Shiny. Grabe ka naman kay Bato. Aba, ano yan? Binoto mo yan, ikaw. Itas-tasar mo. Ang isa pa, itong batas na ito. Search nyo, para matutunan nyo. Ano ba yung PD 1083? Sharia. We call it the Muslim code. Code of personal law. Or dubbed as Sharia law. Para to sa mga Moro brothers natin. Itong dalawa, mga Moro to eh. Mukha ka rin, mukhang taga Mindanao eh. Diba, mukhang taga Mindanao. Siklit, buti nag-headband ka. Parang ako, mukha rin naman ako taga Mindanao. Nakaasar na mukha rin taga Mindanao. Hindi, charot lang. Ano eh. Warrior eh. Gagawin, tama-tama. Balik tayo. Ngayon itong mga Moro brothers natin, alam niyo naman to, may, sila Tula. Tula, nandiyan pa ba? So, sila Tula, pwede ito magkaroon ng ano eh, second wife. Na Tula? Third wife, fourth wife. Hindi kayo pwede kasuhan nito. Walang bigamya sa kanila. Kasi allowed sa kanila yan. Daya nyo Tula, no? Ang sakit ba sa ulo yan? Pag marami ka pera, hindi masakit sa ulo yan. Wala kang pera, sakit talaga sa ulo yan. Gagastos ka eh. Wala ka ng trabaho, nagkabit ka pa. Taki ng buhay. Cute na Pilipino, no? Wala ng pera, nagkakabit pa eh. Ito yung mga, pag may, kasi alam naman dito yan na sa Sharia Code, papayagan yan, pagkakaya, tsaka nagpapaalam yan sa mga asawa nila. Hindi yan basta-basta. Hindi legitimate yan. Under the Sharia. Hindi legitimate, grabe, hindi kabit yun. Legitimate yan. Pag pumayag yung first wife, yan, katulad ni Tula, yan, pwede. Hindi sila mag-asawa ulit. Hindi si schedule na Tula. MWF, subo ka lang. Ito ko lang isa. Gago na Tula. Joke lang yung Tula, huwag mo seryosohin. Bala ka dyan. Balik tayo rito. Takina, ito na lahat na listahan nyo. Ayun na, puta, kinalkal na natin lahat. Ang problema, dadagdagan pa natin. Sandali lang. Huwag tong embassy, territory to eh. Dagdagan natin yung treaties pa, everyone. Sikat to ngayon kasi merong gera eh. Pamilyar kayo rito? Or DRPUS, kahit balik rin niya, or USRP, Visiting Forces Accord. Yung balikatan procedures. At alam niyo naman dito sa Pilipinas, syempre nagtayo yung mga Amerikano ng mga ganito. Aside from embassy, may kasundo tayo magtayo sila ng military base. Syempre common sense naman, nagtayo ng military base. Anong ilalagay doon? Hindi yung mga sundalong Amerikano. Ayan. Everyone, ito ang problema. Somehow ang mga US soldiers nyo are exempted from the application of our criminal law. Hindi naman in totality. But sir, kanina kinukwento mo si Pemberton. Ay, iba yun. Nagiging exempted lang sila kung ang crime na i-commit nila
will be these things. Crimes against another, kunwari, dalawang US soldier nagpatayan. Hindi na natin kukunin yun kahit nangyari rito sa Pilipinas. Pabayaan nyo yan. Amerika yan. Meron yan. Napunta ako noong nakaraan sa fort dito. Fort Santiago ba yan? Ano ba yung malapit doon sa inyo? Sa may... Dali lang. Tarlac, akyat. May ano doon yun. SOCOM. Pamilyar ka doon? Special Operation Command. May base ano ba yan? May base ano? I think ito. Ngayon, nandun yung military base sa mga Kano. Ang dami, nakarap, pupunta ko. Sabi sa akin ni kuya ko, 500 daw yung American soldier doon. Pwede na sakupin yung Pilipinas doon eh. Ay, naku, daming American sundalo rito, hindi lang doon. Kapalawan, dami. Halos natin meron. Cebu. Naku, pag sinerch niya yung presence ng US military soldiers din, dami. Ibig sabihin yung gera, no? Puta, kaaway din tayo. Hindi yung mga sundalo nila eh. Mukhang gagawin na naman tayong ano, no? Battleground. Anyways, ayan, pag yung mga yan nagpatayan dyan, para sila nagkumita sila ng crime laban sa isa't isa, huwag natin galawin yan. Another one, kung magkukumit sila ng crime against the US, property. Hindi na rin natin gagalawin yan kasi US to US na lang yan kahit nangyari dito. Ano pa, kung nag-commit ng crime ng US soldier ng ano, kudeta, laban sa US national security. Huwag yun na rin galawin yan. Marami pa to, pero ayan, para maintindihan nyo. Ibig sabihin, parang ganito lang yan eh. US to US yung problema, huwag na nating pakilamanan kasi nakipag-usap na tayo sa kanila eh. Ganun din naman, na-enjoy din yung immunity doon sa ibang bansa. Hindi rin akong gagawin. Ibang military base, pati. Puta, pag may nangyari sa military base, ano na yan? Crimes against the US na kagad doon. O, hindi ginagalaw doon. Pag nakita nyo, pumunta kayo doon. May sariling bar nga yung mga kano doon eh. Kahit po nagiinom eh. Ano mga kano to, si swerte oh. Anyways, yun na. Yan na yung listahan nyo. Full blown na yan. Yan yung mga exempted. No, you check Pope ha, and ambassador. Yan pala naman lumabas. Pero kailangan natin kalkalin kasi nga foundation nyo yan. Hindi nyo na makita sa mga ibang libro yan. Kinalkal ko na lang yan. Ano po sir, pag di payag yung first wife mo? Hindi pwede yan. Bawal yan, papagalitan ka dyan. Pero susuyuin yan. Ang ipagkaibigan naman yung second wife eh. Wala, hindi ko alam yan. Hindi man ako, moro pati. Wala sa topic natin. Huwag na yan, huwag yung gayahin yan. Hindi maganda yan. Dapat loyal kayo, di ba, Clint? Di ba, Clint? Oo, di ba? Yes, sir. Labas sa ilog. Okay na yung generality niya, everyone. Punta na natin yung sa tao. Sa teritoryo. Bago tayo pumunta doon, mag-break muna tayo kahit ano lang. Air break lang. 10 minutes. Saglit lang ha, huwag yung tagalan. Air break muna tayo, ano lang. Mental break. Breakdown. Kasi na, sige, ano yung mga tanong yan? Head of state din yan, yung supreme leader. Nag-iba ba lang yung tawag? King din yung tawag nila dyan. Sultan nila.